Yung, good evening. WMOC, Documentation Services. Pwede. Diba? Oo. Nakaparada lang naman dyan sa... Hindi, bibiyahin nila. Southeast Diba, sana no? Basta mga isang linggo man lang sana, magpo-cruise ship man lang tayo, masaya-saya din ho yan eh. Doon na lang kayo sa Bulacan, pagtyagan yung bahado. Pagtyagan yung bahado. Pwede. Bucket list ko yung cruise ship eh. Kahit dito Southeast Asia man lang sana eh, no? Oo. Nako. Hindi ba si Kalo Ding ganun ang ginawa? Opo. Ang nangyari na pulmonya yata. Inubo ata eh. Kalo din dahil sa iba-iba ng panahon. Minsan eh. Nagdadak naman yun eh. No? Yan, ilang araw. Ayan. At saka kagandahan ngayon sa Pilipinas, kaya nang itong mga cruise ship ay may kakayahan yung ating mga port para mag-dock sila. Marami ngayon dyan sa Boracay eh. Ganon? Senador. Ayun pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun na sitwasyon. Dapat talaga, marami naman, kaya lang... yan, mag-isa lang, 以前講過，呢個世界對我最重要嘅人係媽咪、細佬同埋侄女 Sophia。Di ba nyo nakita nung yung DOE? Kaming dalawa lang. Kasama pala niya si Clabano. Kasama pala niya si Clabano dito sa ombudsman. Pating na dalawa, tapos umalis din. Pagkatapos yung DOJ. Ganun din. Bali, marami yun mula nung Lunes Lunes, Martes, Merkules, hanggang Huwebes. Parang dalawa nga lang po kayo ng chairman. Kanina pupunta sana ako, kaya lang, ang dami kong meeting sa umaga. Sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. Pero kapag ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan, budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang kasi kinakailangan tanungin mo sila bakit ganito yung budget ninyo, bakit ito. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na ombudsman. Well, mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Opo. Hindi ba? Ina-expect nga nila, nandun kayo kasi nung mga nakaraan ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayun nga, Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado? May daladalang sulat. Para sa ganun ay iabot yata yung sulat. Na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala yung ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun itatanggalin mo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? Dapat nga nag-due diligence pa lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Ang problema. Masan may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon na pending. Iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. Hindi, kung makakalusot lang naman si Boying Remulla. Kasi tatanggalin nila talaga lahat yung mga kalyado ni para sa impeachment. Noong pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi ang pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata na kanyang PDAP
ay pinagamit sa mga Napoles. Yes, ano? opo. Ang problema, yung ginamit na... Ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sibak. Sa Sibak, Yes. opo. Kay kay Lito Atienza, yung Buhay Party List. Pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Ano ba? Tama po. Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes po. 2016 pa yon. Yes. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita Carpio Morales. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. Okay, nung makita siguro gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin meron siya sinasabi. Ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismissed na pala. Saka makikita mo CCMS. Ayan, po. Di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence parang nga. Case Category Management System. Yan, po. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat nasa ng kaso. system yun At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. Yes. So ang tanong mo, na-record ba? Record na record. Nasa CCMS Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya. Siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya doon, ba't ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, daldal ng daldal yun sinundan mo ng bago ngayon. Gusto rin. Daldal. Mas madaldal nga yung ngayon Puro daig pa dito si Conchita Carpio Ito si ewan ko ba dito kay Remulla. Kung magpa-media, akala nila yung kadadaldal mo at saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media tayo, hindi rin po namin alam na na-dismiss pala yung kaso. Yun talaga. Bakit? Requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga. Yun nga ang pangyari. Sana ko nakalagay yun. Kailangan po ba 研究顯示，如果你有出現疲倦、欠缺活力，甚至甩頭髮，代表食得健康都未。Ilathala, obligado bang ilathala yun sa mga pahayagan? Kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko? Ng mga ilang araw? Hindi naman nata requirements mo yun, ano? Hindi requirement yun. Well, Nelson, alam ko marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman Hindi, diba? Kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kakikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na.
Nauna yung mga Diskaya. Nauna yung Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na umano ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? O di tawagin niya yung ombudsman. Cooperative. Hindi naman ako nagsabi na taong tinatanong. Yun ang no? Parang ang itanong mo dyan, bakit naging kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Opo. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Opo. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan yung Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower dyan, kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po, sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan. Yung natirang na nandun, may silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Okay, Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30%. Pero lahat sila. Sinabi, hindi po totoo. Okay. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan. Di ba? Okay, So in Diskaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po. Ilang ulit yun na sinagot yan. Para bagang nag-aabogado na kayo. Ang pinoproteksyonan ko dito, Jen, Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Isang araw, sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan. Gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasapanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Yung mag-asawang Diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isole ang kanilang ikinulimbat. Yun na nga po, magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection. Hinahanapan sila nung hinahanapan nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat. Hindi nyo gusto talaga na mahuli yung Hindi nga. Kaya nga pinalitan yung Senate President para matanggal si Senator Marcoleta. At pinatakas si
si Saldico, kunyari, tinanggal-tanggal nag-resign si Romualdez, pero ayaw naman nilang cancelin yung passport, ano. Pero pag si Tebes at saka si ano agad, di ba? Kaya nga, yun nga sinasabi ko. Kaya masama na loob nito si Idol Marcoleta ano. At ang nangyayari, kung sino yung nagtuturo doon sa mga magnanakaw, siyang nadidemanda, pakinggan niyo si Gutesa dito. 接住落嚟有66號嘅 case。 Pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na i-project sa tingin ng tao na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-project Hussein Para palabuin ito Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganun. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganun, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Yun ang aking plano. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga Diskaya ay meron kayong pananagutang sibil. At sinabihan kayo na ito'y ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen, kahit pa paano niya, siguro baka pwedeng magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako pero wala nga sa requirement ng batas Ngayon, pag ipagpalagay na natin ganun ang ginagawa mo, baka mangurap ka pa Kasi wala nga sa batas Magkano ba ang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad niya? Kanino ibibigay? Kanino ibibigay? Baka mamaya, ang sinabi mo, ang mangyayari niyan, nagnakaw yung kongresista, nagnakaw yung DPWH, nagnakaw yung kontratista. Ngayon, ipababalik itong sa kontratista at ito sa DPWH. Yung sa congressman, hindi. So, ang mangyayari niyan, babalik din sa kanila yung pera. Ang galing talaga nitong mga demonyong administrasyon na ito. magbalik ka ng ganito pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun ang sinasabi ko. Yun ang nakakatakot doon Dahil wala sa batas, pipilitin mo lamang, mangungurap ka dyan.